Linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam niyo minsan, iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal lang isip. Ay gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga may brilliant mind. Ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen, at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po, kasi ganito po yan, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit sila, lalahatin ko na po, kasi ganito yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik niyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi yung pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi ng bata, hantingin ko kayo, sabi doon sa mga, papatayin ko kayo, sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung magwad killings, dahil sila ay minor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan, nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag minor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po, napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralang mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado,
kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. Naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto niyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad. Ito po ay, kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po, wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, Nakita ko na ang worst of the worst, sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga, at ang mga kalukuhan, at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung makakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin niyo po ako. Itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yan po ang nangyayari sa ground. Narinig niyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po, kapag tayo po ay nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay... Hindi po, never ko po yan gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato, nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito, sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal mind. Kasi talaga po yan, talaga po Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating revisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin niyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam niyo naman po, siguro naman, naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin ito. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon
ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po akong gusto sa inyong diskusyonan. No? Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa, angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amyendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawin nyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo.